we say Jesus, Jesus, Jesus. One more time. Say Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, God. Oh, we receive the double portion of your presence in this place. We have a new song for you. Come on. Clap your hands for Jesus. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Come on, lift your hands for Jesus. Sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Everybody clap your hands. Chosen and favored. Come on, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly. I'll be okay and I won't be afraid. In deep waters, I'll just breathe. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow him and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life, and I'll follow him, and there's no more turning back. Sige po, palakpakan po natin ang ating mga kabataan. Wow! So, whoever has supported our Youth Empowered, ay maraming salamat. At yung mga susuporta pa, no, ay patuloy naming inaasahan. No? We have
small, ano doon, no? May tindahan sila para maka-raise ng fund, no? Para sa ongoing na payment para sa kanilang pag-attend sa ano na ito, na sa YE conference. Let us support them. Okay po? Sige, palakpakan muli natin ang ginagawa ng Diyos sa ating mga kabataan, and welcome home once again to this temple, to this sanctuary na patuloy na nagiging tahanan natin, no? At patuloy na magiging tahanan spiritually, no? Sa lugar na ito, COG Gentry. Ayan, palakpakan naman natin ang Diyos. Sabihin natin sa katabi natin, ako'y nagagalak na narito ka. Ayan. Yan, tingnan natin po sa mata yung atin pong sinasabihan, no? And I want to greet everyone, Happy Resurrection Sunday. Pwede mo batiin mo ulit yung iyong katabi, Happy Resurrection Sunday! Yan. Yan. Wow. Hallelujah. Today, sabi nga sa prayer ni Pastora Jana, is a joyous celebration because our Lord has triumphed over the grave. No, He has triumphed over our greatest fear. Yan po yung death, di ba? Lahat ba tayo ay gano'n, no? Or our greatest enemy, which is sin. Kaya talagang celebration dapat yung tema natin ngayon because God is not there, and thank God, He is here. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Yan po yung title ng atin pong sermon for today. And we will have Matthew 28, verse 1 to 15 to be our text. No? It is an account of the resurrection of Jesus. Whom we believe, no? Naniniwala ba kayo doon? No, whom we believe, He has risen from the dead. Sino pong naniniwala na si Jesus ay nabuhay muli at ngayon, siya ay narito? Amen. Sige, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Ayan po yung ating text. Early on Sunday morning, as the new day was dawning. Sunday morning, no? So, ibig sabihin, ang atin pong linggo ay pwede nating tawagin na Resurrection Sunday. So, lagi po dapat pag Sunday, it's a Lord's Day and it is a Resurrection Sunday. No, kasi sa araw na ito ay nabuhay muli ang ating Panginoon. So as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. No, so hindi lang para mag-visit yan, no, sa Luke ay nakalagay doon that they brought actually a spice, no, and oil, no, something na kailangan to embalm, no, para mapatagal ang katawan ng ating Panginoon. No, dahil pangako po yan ng Diyos, no, sa kanyang anak. Sabi niya in Acts, I think, no, sabi niya doon, I will see to it that my son will not see decay. The body of my son will not see decay. Hindi mabubulok. At alam po natin na kahit na nabugbog ang Panginoon, no, sa napakaraming paghihirap during the past days, no, ng week na ito, no, yung kanyang passion, no, sinasabi din ng Biblia na kahit na napakaraming niyang dinaraanan ay walang kahit isamang buto na nabali sa ating Diyos. Kasi siya ay Diyos. Amen? Ang Diyos na ating sinasamba. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. In verse 2, suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside a stone, and sat on it. In verse 3, his face shone like a lightning, and his clothes was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Parang nangisay sila, no? Parang hindi sila makagalaw dahil sa takot sa anghel. In verse 5, then the angel spoke to the woman or to the women. Don't be afraid, he said. I know you are looking for Jesus who was crucified. Now, verse 6, He isn't here. He is risen from the dead, just as He said would happen. Come, see where His body was lying. In verse 7, and now go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead, and He is going ahead of you to Galilee.
You will see him there and remember what I have told you. In verse 8, the women ran quickly from the tomb. No, can you just imagine kung paano sila tumakbo? Baka, siyempre, it was really a frightening event to them. Bagamat sila po ay filled with great joy. No, makakita ka ba naman ng anghel doon? And siyempre, you will not really expect. No, kung ikaw ay nandun din, nakita mo na inilibing mo yung tao, tapos bigla na lang nawala at sinabing, nabuhay muli. No, siyempre, ikaw rin ay magugulat. And as they went, Jesus met them and greeted them, and they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there. In verse 11, as the women were on their way, some of the guards went into the city and told the leading priests that what had happened. A meeting with the elders was called, and they decided to give soldiers a large bribe. No, binrib, sinuhulan. No, they told the soldier, you must say, Jesus' disciples came during the night while we were sleeping, and they stole his body. Wow, no? So noon pa lang pala ay may mga fake news na. No, gumawa sila ng fake news. No, there is already a battle between the truth and fake news. So hindi po siya ngayon lang nangyari pala yung fake news. Noon pa man. Ayan, no? In verse 14, if the governor hears about it, we'll stand up for you so you won't get in trouble. Aba, mayroon pang ganun, no? So the guards accepted the bribe and said what they were told to say. Their story spread widely among the Jews, and they still tell it until today. So hanggang ngayon, ganun po, ang pinapalabas ng mga Pharisees that Jesus' body was stolen by His disciples. So sumaglit muna tayong manalangin. Lord, maraming salamat for your words, O God, that continues, Panginoon, to give us hope, to add to our faith, Panginoon, at patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan to go on. Huwag mag-give up, Panginoon, at patuloy sa journey na ito, Panginoon, until your Son Jesus comes back, Panginoon, to bring us where He is right now and spend eternity with you and with Him, together with the Holy Spirit, forever and ever. Thank you, Lord, sa patuloy mong pagkilos sa simbahang ito, Panginoon. Indeed, let your words be a light unto our path and a lamp unto our feet, Panginoon. At maraming salamat na binabantayan mo ito, Panginoon, upang ang lahat ng purposes, Panginoon, for which your word was written, will come alive, Panginoon, in our lives, Panginoon. Maraming salamat. Let your words be planted in our hearts. Let it grow, Panginoon, and bring forth fruits that will give you glory and honor for our benefit as well. Maraming salamat, Ama. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Yes, we are celebrating, sabi nga ni Pastora kanina, one of the significant event in a Christian history. But I should actually say that it is enshrined in our dogma, in our doctrine, in the Bible's doctrine, in the gospel. The gospel will never be complete without the resurrection of Jesus. That's why the gospel could be summarized into Jesus has died, Jesus has risen, and Jesus will come again. That is our faith. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And today, my primary goal is to let us see, the truth about this resurrection. I will offer you some evidences, biblical evidences that indeed Jesus has risen. Amen? Kasi nga, alam nyo, bilang tao, ay nasasabi na rin natin na naniniwala tayo. Pero hindi naman 100%. Kasi tayo minsan ay we believe what we see. Di ba? Ipakita mo muna sa akin para maniwala ako. Hindi ako naniniwala sa multo. Pero pag may multo,
takip naman ng mata, paano to? Paano makita multo kung ang mata mo ay tinatakpan mo? Di ba? Sometimes ganun po tayo. But you know what? It's not only a belief. We must have that strong belief. Kailangan na sa core natin bilang mga Kristiyano na hindi tayo papayag na ang resurrection ay mawaglit sa ating mga alaala, just like the death of Jesus. They come hand in hand. Because death without resurrection is actually powerless. Amen po ba? Na powerless. Wala eh. How could you say that your Jesus is God kung namatay po siya? Actually, resurrection is the one that separates our faith from other faith. No? Kita mo, yung ibang mga faith ay wala po silang Diyos na nabuhay muli. No? Yung mga ano tawag dito, mga Muslim, di ba? No? Mayroon silang prophet pero namatay naman, hindi naman nabuhay. Di ba? No? Mayroon silang ala pero hindi naman natin nakita na nabuhay, no? At hindi natin nakita yung mukhaan. Pero Jesus has lived, died, and rose again. No, meron naman tayong mga ibang mga faith naman na katulad ng mga may faith sila sa mga animals, di ba? Yung mga kulisap, pambira, mga kulisap, no? Mga baka, kalabaw, no? Mga ulam lang natin yan, di ba? Di ba? Na ginagawa natin corned beef, yung Diyos nila ginagawa natin corned beef. Meron naman Buddhism. Ang Buddhism naman nilalagari natin yung di ba? Nilalagari natin yung Buddha tapos nilalagyan natin ng ng alkansya, di ba? Ganun ang kanila. Di ba kaya nga our faith stands out above other faith because of the death and resurrection of our Savior Jesus Christ. Kaya palakpakan po natin ang Diyos na ating sinasamba. Kasi kung wala ang resurrection, alam nyo, wala eh. Sabi ni Pablo, our faith is futile. Walang saysay ang ating pagtitiwala. No? Kung 50 years, 70 years ka ng Kristiyano, parang walang saysay yun. No, linggo-linggo nandito ka, namasahay ka ng magkano every Sunday. Walang saysay pala yun. Kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. This is what it is said in 1 Corinthians 15:14-17. Sabi diyan, if Christ has not been raised from the dead or from death, then we have nothing to preach and you have nothing to believe. Amen? Anong paniniwalaan mo yung patay na Diyos? Hindi. Di ba? Our God is alive. Amen? Our God is alive. More than that, we are shown to be lying about God because He said that He raised Christ from the death. But if it is true that the dead are not raised to life, then He did not raise Christ. For if the dead are not raised, neither has Christ been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is a delusion and you are still lost in your sins. Ganun po. Ang pagkabuhay muli ay parang ito yung angkla. No? Ito yung base, ito yung foundation. Bagamat sinasabi ng Bible that faith comes from hearing and hearing the Word of God. But this Word, particularly, is the resurrection of Jesus. This is the very foundation of our faith. Na kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, tayo po ang pinakaawa-awang nilalang sa mundong ito. Amen po ba? So now, I will ask you once again, do you believe that Jesus rose from the dead? Amen. Sige, palakpakan natin ng Diyos. God is risen. Alam nyo, if you look back at the crucifixion of Jesus, no, you will see how He was humiliated. Kung paano siya nag-suffer. Kung paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Lagi, dun sa exhortation ko ng Friday, nilinaw ko na hindi ito kinuha sa kanya ang kanyang buhay. No, He willingly offered this to you and for me.
Kaya nga, hindi natin siya minsan nakita, no, na nagreklamo, no, or nag-resist man lang nang siya ay hulihin o kaya siya ay pagparatangan. Na pinaratangan siya, no, ng kasalanang hindi niya naman nagawa. Pero nagreklamo ba siya? Hindi. Kasi yan ang kanyang misyon. Ang maialay ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, at para sa atin lahat. Napakabuti ng Diyos na ating sinasamba. Hallelujah. And you know what? Nung sinabi na Diyos o Father, na yung last word niya, into your hands I commit my spirit. No, it's a word of surrender. It's a word of trust. No? Hindi natin alam, no, sa ating mga buhay minsan kung ano yung darating na bukas. Of course, God knows na even if He dies today, alam niya na He will resurrect tomorrow. Pero siyempre tayo, hindi natin alam yun, na if we entrust something to God, no, ay hindi natin alam kung anong mangyayari sa bukas. Maybe we are bound to wait or to do something else. No? Pero alam naman natin na sinasabi sa Biblia na all things will work for the good of those who love me, and yet, minsan hindi tayo marunong mag-antay. No? Tama po ba? Hindi tayo minsan marunong mag-antay. Kaya at times, we feel bad, no, about something that we ask na palagay natin ay within the will of God, and yet, parang hindi dumarating. Tama po ba ako? No? Kasi nga, we sometimes lack faith. Amen po ba? We sometimes lack faith. But before I go, no, doon sa mga evidences ng resurrection ng ating Panginoon, gusto ko rin munang i-focus yung ating sarili doon sa burial niya. No? Actually, the exaltation of Jesus or yung pagtaas ng Panginoon kay Jesus, no, ay hindi lamang nangyari during resurrection. No? Itinasa ng Panginoon, Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, even in His burial. No? Kasi doon sa Isaiah, no, yan po yung gusto kong ibigay sa inyo. He was also exalted in His burial. No? Kumbaga, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po sa Roman culture, no, pag ang isang tao ay ang kanyang kasalanan ay sedition o kaya ay pagtraidor sa bayan, no, ay hindi na-allow ng Roman tradition na ang bangkay o yung kanyang katawan ng namatay sa crucifixion ay bigyan ng burial na maganda. No? Usually, what they do is inahayaan lang nila yung bangkay sa fields. No? Pinapatoka sa mga vulture, siyempre kumakain dun yung mga hayop until na mawala na ang bangkay. Ganun katindi ang parusa sa isang tao na mapagbintangan o mahatulan ng traidor sa bayan. At alam naman natin kung ano yung bintang kay Jesus Christ, di ba? Ang bintang sa kanya ay paging traidor o kaya ay sedition. No? Kasi nga, siya po ay nagsasabi na siya po ang Diyos at siya po ang King of the Jews. No? Yan po yung sinasabi niya. Kaya naghasik ito ng kaguluhan sa Israel. Pero hindi pumayag. Hello? Hindi pumayag ang Diyos Ama, siyempre, sa ganung kalagayan patungkol sa kanyang anak. So, ang ginawa niya ay inallow niya ang isang anak niya na si Joseph of Arimathea, no, to do the honor of burying Jesus. Si Joseph of Arimathea ay isang mayaman. No? Kasi nga doon sa Isaiah 53:9, no, nakalagay doon sa hula ni Isaiah na sa Jesus ay ililibing, no, sa katabi ng mga mayaman. So, ibig sabihin, totoo. Ito ay fulfillment ng prophecy ni Isaiah. So, si Joseph of Arimathea ay isang Pariseo. No? Pero siya po ay may tiwala sa ating Panginoon. Kaya nga lang hindi niya ma-express totally yung kanyang sarili dahil alam naman natin ang mga Pariseo ay against kay Jesus. No? Pero he had pushed himself, no, para pumunta kay Pilate para hingin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo.
So Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. No? So wala pang malinis noon, at ito po ay located in the garden near the crucifixion of Jesus. So napakaganda ng libingan na ito. Pero ano po ba na may isa pang inalaw ang Panginoon to help Joseph of Arimathea to bury Jesus. At ang pangalan niya ay si Nicodemus. Siguro naalala niyo kung sino si Nicodemus. Siya po yung sa John 3, sa John 3 kung saan nagpakita siya ng gabi, di ba? At nagtanong siya kung paano maligtas. So with Pilate permission, he came and took the body away. That's Joseph. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and strip of linen, and was in accordance with the Jewish burial customs. Gusto ko lang makita natin na kung paano venerate o kaya in-honor ni Nicodemus si Jesus, na yung body ni Jesus. Just like si Mary, nung minsan ay pumunta sa Jesus sa kanila, ay binuhusan niya ito ng mamahaling pabango. Nagalit yung ibang tao doon dahil parang sinayang lang daw ni Mary ang pabango kay Jesus. Pero alam nyo kung ano man i-offer natin sa Panginoon, mamahalin man o hindi, kailanman ito ay hindi masasayang. Amen? Sige, palakpakan po natin ng Lord. Ang 75 pounds na parang embalming solution ay para ito sa siguro mga 34 din. 34 katao. Kasi pag sinabi nating 35 or 75 pounds, it is equivalent to 34 kilos. So, bawat isang kilo lang para ma-preserve ang isang tao ay sapat na. Pero, si Nicodemus, dahil mahal niya yung Panginoon, dahil gusto niya yung honor ang Panginoon, lavishly ay binuhos niya ang lahat ng mayroon siya upang ilagay ito sa Panginoon so that his body will never see decay. Yun po, kung paano in-exalt ng Panginoon through a good burial ang katawan ng kanyang anak na si Jesus. Amen po ba? And now, I will go to my second objective, which is yung pagbigay sa inyo ng mga ebidensya. Kung bakit naniniwala tayo dapat ng ating Panginoon ay tunay na nabuhay muli. Number 1 is the empty tomb. Walang laman ang libingan. Amen? So sabi doon sa Matthew 27:65-66, sabi ni Pilate, take guard. Guardyahan nyo ng mabuti. Go make the tomb as secure as you know how. So they went and made the tomb secure by putting a seal and a stone and posting the guard. Alam ba natin yung seal? Seal po ito, usually parang tali ito na pula o kaya something na identified sa Romano na kung masira ito ay mayroon itong consequence na malaki. Kunwari, pag may property ang isang Roman government, tapos nilagay na ng silyo, at ito po ay sinira mo, then you could be sentenced to death. Ganun kalupit. Kaya no one would ever dare na galawin ang seal na ito. Ganun siya ka-secured. And then the stone, which according to scholars, ay napakabigat at napakalaki. In fact, sa Gospel ni Luke, si Mary at saka si Mary Magdalene, ay namumroblema sila habang silang papunta sa tomb kung paano nila ito bubuksan. Only to their surprise, ay dumating na yung anghel nung paparating sila at nakita nila na ito'y binuksan ng anghel. Pero sabi sa
mga studies, no? Kailangan ng mga 10 o kaya 20 ng mga tao para ito ay i-roll away doon sa tombstone. So paano mangyari na sabi ng Sanhedrin, no, ay pag gawa nyo ng istorya na ninakaw nila. Paano na mananakaw ng mga disipulo? And of course, mayroon pang posting of guards. May mga gwardya No, walang sinabi sa account kung ilan ang gwardya. Pero pag sinabi nating galing sa Roman soldier, no, siyempre pipilian nila yung mga tao na magagwardya doon sa sinasabi nilang highly risk, no, or kailangan secured na lugar, no. So kung ikaw po ay isang pinuno at hindi secure ang lugar, gusto mo i-secure, magpapadala ka ng highly trained personnel. Tama po ba ako? And yet, no, nung araw na yon ay nawala si Jesus. Amen? Nawala si Jesus. Simply because siya po ay nabuhay muli. He passed through. Siyempre, sa mga dingding, sa bato, kung ano pa man, ay kayang lusutan ng isang glorified, powerful body of our Savior, Jesus Christ. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes! Do you believe now? Nadagdagan ba yung belief natin na totoong nabuhay muli ang ating Panginoon? Nabuhay ba muli ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Second is eyewitnesses. In the court, di ba, pag tayo po ay may kaso, no, pag may isang witness na talagang matibay, no, siya po ay talagang first eyewitness, kumbaga first hand, nakita niya talaga, ay pinaniniwalaan na kaagad ito ng husgado. Pero ilan yung nilagay ko na eyewitnesses according to the Bible? 500. Yan ang pong sinabi sa listahan ni Pablo sa Corinto. No? Ito po yung sinabi niya, "For what I have received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins and according to the Scripture, that He was buried and He was raised on the third day according to the Scriptures." In verse 5, "And that He appeared to Cephas," si Pedro yan, "and then to the 12. Si Pedro nang una, wala pa si Tomas, di ba? Kaya nga sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala na nabuhay muli si Kristo kung hindi ko makikita ng mukhaan. Kaya nga ng pangalawang time where Jesus has appeared to the 12 disciples, ay talagang nilapitan niya, no, si Tomas at sinabihan niya, "Tomas, hawakan mo ang aking kamay." At sinabi niya, "Blessed are you because you have believed and seen me." Pero sabi niya, "Mas mapalad ang taong nagtitiwala sa akin, katulad niyo, kahit hindi ako nakikita." Amen? Tayo po yun. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita? Amen. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Hallelujah. And then after that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Ito na yung pag-ascend niya na to heaven sa Galilee. And then He appeared to James and to all the apostles, and last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. And thirdly, no, isa sa mga ebidensya that Jesus Christ indeed raised and resurrected is the transformation of the disciples who have seen Jesus. No? According to history, tradition, and the Word of God itself, tells us that many of the disciples went on to testify death and resurrection of Jesus bravely, full of the Spirit until their glorious death. Na tayo po ba ay kaya nating ipaglaban si Jesus hanggang sa kamatayan? Amen. Ito po ang nangyari sa mga disipulo ni Jesus at sa mga apostoles, no, nang sila po ay pinilit na i-give up ang kanilang faith with Jesus. And therefore, don't believe in the death and resurrection of Jesus. Una, si James, brother of John, beheaded by the order of the King Herod. Pintutulan ng ulo. Second, Philip, scourged
imprisoned and crucified. Nilatigo, binalatan, ganyan po. Mark, dragged on the streets until turned to pieces. Nakakita na ba kayo niyan? Yung dinadrag ng kabayo, hanggang siya po ay maghiwa-hiwalay yung kanyang katawan at mamatay. Pero he or they never give up on their faith on Jesus. Amen? Next, Peter, crucified upside down, refusing to die like Jesus. Sabi niya, wag niyo akong ipako ng katulad ng aking Panginoon. Kasi hindi ako karapat dapat mamatay man lang katulad niya. Kaya in-invert ang cross ng kanyang pinagpakuan. James, brother of Jesus, thrown from the temple tower and then stoned to death. Andrew, brother of Peter, crucified in X-shaped cross. Kaya mayroon tayong Andrew cross. Di ba? Ang Andrew cross ay pa-ekes, ganun po. Yung cross na Andrew. Kasi doon siya pinako. Matthew, beheaded in Ethiopia. Sino pa? Matthias, stoned at Jerusalem, hindi namatay, kaya pinugutan na lang ng ulo. Jude, brother of James, crucified in Mesopotamia. Bartholomew, na yung kanyang field ay sa East Asia. In East India, he was believed to be crucified. Si Thomas, he was tortured, run through the spears. Alam ba yun? And thrown in an oven. Wow. Grabe, binake siya, binake. Ito si Luke, he was hanged in an olive tree. And si John, lastly, imprisoned, thrown in a vessel of boiling oil. Yan mali lang yung type ko. Boiling oil. Ikaw ba naman ay itapon sa kumukulong mantika. Pero hindi namatay si Juan. Kaya ang ginawa sa kanya, in-exile na lang siya sa Patmos until he died. Grabe. Palagay nyo, ang mga taong ito ay ibuwis ang kanilang buhay para lamang sa isang kasinungalingan. Hello? Palagay nyo, ang mga tao bang ito ay ibubuwis o tatanggapin ang ganitong klaseng kamatayan para lamang sa isang kasinungalingan? Hindi. Because nakita nila mismo kung paano nabuhay muli ang ating Panginoon. Ang isang solidong tatak foundation ng ating pananampalataya. Sana na makakuha man lang tayo ng tapang ng mga taong ito na ipaglaban ang ating faith sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, dapat huwag kang susuko. Dapat huwag kang susuko. Kahit anong mangyari, ay magtiwala tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. I hope na solidify na ang pagtitiwala natin sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ano naman ang mga benepisyo nito? Number one is because Jesus resurrected is a clear proof that He is the Son of God and can save His people from sin and death. Alam niyo, sabi ng Biblia, the consequence of sin is death. Buhay. But since Jesus resurrected, ay inako na ng Panginoon ang kamatayan. At tayo ay hindi na mamamatay sa Espiritu. Amen? Amen po ba? Naniwala ba kayo doon? Ito po ang sabi ni Juan sa 11:25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live even though he dies. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kahit mamatay ang ating katawang lupa, ay ang ating espiritu ay mabubuhay sa piling ng ating Panginoon magpakailan paman. Amen? Hallelujah! Grabe! Ganun pala, pag tayo po pala ay namatay, tayo po ay madidiretso ang espiritu natin sa langit. Wow! Wow! Because Jesus has conquered death. Because Jesus has paid
our sins. And we were forgiven. Wow. No. And sabi dyan in verse 26, and everyone who lives and believes in me will never die. Wow. Hindi pala mamatay tayo sa espiritu, pero mamamatay tayo sa katawan. Amen po ba? Yes. Yes. Alam ba natin yon? Na pag tayo po ay namatay, no, ang ating espiritu ay babalik sa Diyos. Pero pastor, liwanagin mo nga, paano naman yung mga hindi nagtitiwala sa Panginoon? Babalik din ba sa Diyos ang kanilang espiritu? Alam nyo, maliwanag na maliwanag yung istorya ng mayaman at saka si Lazarus. No? Maliwanag na maliwanag yun. Nang silang dalawa ay namatay, no, ang espiritu ng mahirap ay napunta kay God. At saka ang isa naman ay napunta sa Hades. Hades. Parang ano din siya, parang hell din siya, pero hindi pa ito yung eternal lake of fire. Ito yung parang dito muna dinideposito yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos until the final judgment. Na iluluwa sila at sila ay huhukuman eternally. Amen po ba? Hindi sa purgatorio. Kasi wala naman nakalagay sa Biblia ng ganon. Amen po ba? Kaya nga, sinabi sa Biblia na after death, ang kasunod nito ay judgment. Yun na po kaagad, judgment na siya. Wala nang ibang mga proseso pa patungkol after death, kung hindi ang paghuhukom. Kaya when you are dead, you don't have any chances to repent. Pwede ba mag-repent ang patay? Parang hindi naman, logic will say to us na hindi pwede mag-repent ang patay. Wala na nga siya eh. Paano siya mag-repent? The good news is, because of Jesus' resurrection, our sin is paid full. Amen. No? Binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Yan po ang sinasabi sa Colossians 1:14. God's Son, Jesus, paid the price for our sins, and He made us free. Yes, God has forgiven us. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Wow! No? Tayo pala ay pinatawad na ng Panginoon. Bakit naman minsan parang hindi pa rin natin matanggap na pinatawad na tayo ng Panginoon? Sige pa nga, sino dito? Taas nga ng kamay ang mga pinatawad na ng Panginoon? Naku, wala. Sige, palakpak naman. Saan ang mga pinatawad na ng Panginoon? Wow. Alam nyo, kasi minsan, dahil po tayo ay nagkakasala, we feel like hindi tayo pinatawad ng Panginoon. Hello? No? Remember, we are still in our mortal body. And we are still prone to sin. Paano, Pastor, kung sinuko ko ng lahat sa Panginoon, sinabi ko na, Lord, patawarin mo na ako at hindi na ako magkakasala muli. Pero bakit, nung nagkasala pa rin ako, papatawarin pa kaya ako ng Panginoon ulit? Anong sagot? Amen ang sagot. Ang sagot ay? Yes. Papatawarin pa rin tayo ng Diyos dahil ganun kabuti ang Diyos na ating sinasamba. Amen po ba? Hindi niya sinabi na ang papatawarin ko lang ay ang past sin mo. Hindi niya sinabi na ang papatawarin ko lang ay yung ngayon mo lang na sin. Ang future mo na sin ay hindi ko kayang patawarin. Dahil nakilala mo na ako, dapat hindi ka na nagkasala. Dapat hindi ka na nagkasala, pero hindi ka papatay eh. Buhay ka pa. Kaya may pagkakataon pa rin na ikaw ay magkakasala. Pero kahit yun, kung ito po ay nirepent natin at sinuko natin sa Panginoon, papapatawarin pa rin tayo ng Diyos na buhay na ating sinasamba. Ganun siya. Huwag mo sabihin na, nasuko ko ng buhay ko, dapat wala na po akong kasalanan. Dapat wala. Di ba future na po yun, Pastor? Kaya niya pa rin, hindi ko pa nga nagawa, papatawarin na agad ako. Yes, kung ikaw po ay magsisisi sa iyong kasalanan. Amen? Actually, lahat ng kasalanan naman natin ay future naman eh. Tama po ba? Tama po ba ako?
na even our past is future to God. No, kailan ba ito nangyari yung pagbayad ng ating Panginoon? 2,000 years ago. Kailan ka ba pinanganak? Di ba ngayon lang? Di future yun. Amen? Pero kahit ngayon ka pinanganak at nagkasala, pinatawad ka pa rin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, kung sinasabi sa iyo ng dyablo ngayon na hindi ka nagbago, no? Ikaw pa rin yung dati, no? Sinungaling siya at huwag tayo makinig sa Kanya. Kasi, balik-balik ta rin man natin ang mundo, no? Nung nakilala natin si Jesus, napakarami ng pagbabago ang ginawa niya sa buhay natin, araw-araw, minuminuto ng ating mga buhay. Amen? Na Pexman. Amen po ba? Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, ang sinimulan ko sa inyo ay aking tatapusin. Ano? Kaya nga, kung ikaw po ay medyo marami pa ring rough edges, no? Ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Ay ibig sabihin lang, marami pang gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Amen! Hallelujah! And that's the power of resurrection. Number 2, no? Power of resurrection is because Jesus resurrected, His promises are trustworthy and full of hope, having the most amazing one come true. Ano yung amazing one na yan? Yung pangako niya na pag siya'y namatay, ay siguradong mabubuhay siya muli after 3 days. Yan po ay nangyari. From the time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and teachers of the law, and that he must be killed and on the 3rd day be raised to life. And that is resurrection. Tinupad ng Panginoon yon. Hindi para sa Kanya, kung hindi para sa ating lahat. Amen po ba? Tinupad niya po yun. He has fought, actually. No? Kita natin kung paano siya naghirap. No? Kita natin kung paano niya binigay ang kanyang buhay. He fought the good fight, actually. No? Na kahit akala ng demonyo, nung namatay ang ating Panginoong Jesus, ay tagumpay niya na. No? Pero sa katotohanan, hindi niya alam na ang ating Panginoon ay mabubuhay muli. That is His plan. That is His plan of love and salvation for each and every one of us. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya dapat, our hope doesn't only depend on what we see. That doesn't only depend on what is now, but what is eternal. Amen. Yan po yung sinasabi dito sa 1 Corinthians 15:19. If only for this life we have hope in Christ, we are all people most to be pitied. Kaawa-awa tayo. Kung ang pag-asa natin ay sa buhay na ito lamang. Kasi ang buhay na ito ay hindi siya complete eh. Ang buhay na ito ay aabot lang ng 70, 80. No, ang iba hindi umaabot doon. Iba 50, 40. Ang iba pinanganak pa lang, patay na. No? Kung doon lang tayo umasa, dito lang tayo umasa sa buhay na ito, tayo po ang pinakaawa-awa. Since we hope for eternal life, no, na kahit na gaanong hirap, no, kahit ano pang mga sakripisyo ang nararanasan natin, kinakaya natin. Dahil alam natin, this is not the end of everything. Amen. Kung naghihirap ka naman ngayon, hindi yan ang katapusan, kapatid. Amen po ba? No? May resurrection. May kabilang buhay kung saan we will spend our life together with our Creator, seated in His throne forever and ever. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag natin ipagpalit yung mga temporal things sa eternal things. Yes. Aanin ko naman yung after death. Aanin ko naman yun. Dapat ngayon. Di ba? Alam nyo, hindi lang naman ngayon ang kailangan natin. Kailangan natin ang eternity. Amen po ba? Amen po ba? No, sometimes we are more concerned of the
the eyes of people that sees us. Hindi tayo concerned sa eyes of God that actually sees us wherever we are. No? Huwag natin pagpalit yung konting kaligayahan, 1 to 2 years, ilang months na kaligayahan, ilang buwan na kaligayahan compared to eternity. Amen? No? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun. Amen? Huwag natin ipagpapalit ang eternal things with temporal things. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo po, ang kamatayan ay isang bagay na dapat hindi natin kinakatakutan. Kasi actually, sa ngayong panahon, ang kamatayan lamang ang paraan para makapunta tayo sa langit. Tama po ba? Amen po ba? Meron na bang buhay pa nila dala na sa langit? Si Jesus lang yon. Amen po ba? Si Jesus lang yon. Pero tayo mga tao, kailangan muna natin mamatay para pumunta sa langit. Tama po ba? O, sino ngayon ang gusto pumunta sa langit? Ay, wala. Wala. Ako gusto ko pumunta sa langit. Amen! Pero sino ang gusto na ngayon na? Ngayon na ang pumunta sa langit? Wala pa. Pero alam mo ang pangako ng Panginoon, napakaganda. Pag naabutan tayo ng rapture, yun talagang pinaka. Hindi na natin maranasan ang kamatayan sa ating laman. Pero usually, yung naturaleza talaga, lahat po ay mamamatay. Amen po ba? Actually, it's a gateway to heaven. At ito lang naman, ang kamatayan lang naman, ang nag-i-equalize sa ating lahat. Kasi sa kamatayan, tayong lahat ay pantay-pantay. Kahit gaano ka pa, milyonaryo ka pa, ganun din, 6 feet below the ground ka pa rin. Amen po ba? Ang kaibahan lang, probably, ang iyong kabaong ay maganda, ganun, or baka aircon pa yung mo, pero wala ka na doon. Wala ka na doon. Kasi nga, ang espiritu natin ay naghihiwalay sa ating body when we die. Ang question lang, saan ka pupunta? Di ba? Doon ka ba sa kabila o dito sa kabila? Siguraduhin natin, tiyakin natin, kaya sumuko tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin siya. Amen. And number 3, because Jesus resurrected, we have a model of selflessly crucified life that leads to victory and crown. At times, ako kini-question ko rin at times yung ganitong paraan ng ating Panginoon. Pero yun ang nakalagay sa Biblia. His way is suffering. Hello? Ganun talaga siya. His way is the cross. His way is the cross. Kaya kung naghihirap ka ngayon at tinatanggap mo ito, kung may mga struggle ka, knowing that later you will be victorious, mas masarap ang victory kung galing ka sa struggle. Amen? Alam mo ba yun? Walang victory na masarap kung hindi ka galing sa struggle. Kung hindi ka galing sa cross. Walang victory na masarap. In fact, lahat ng mabubuti at pinamakahalagang bagay na ating inaangkin ngayon, lahat galing yon sa pagsisikap. Kung isang bagay ay galing sa madali lang, easy come, easy go. Ganun tayo. Pero kung ito'y galing sa hirap, ito'y ating minamahal at pinahahalagahan. Amen po ba? Yun ang gusto ng ating Panginoon. We must crucify ourselves in our sins. Take up our cross daily. Iyan pong sinasabi niya sa Matthew 10:38-39. Sabi diyan, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Sabi, hindi ko yan sabi. Sabi yan ni Lord. Kung may way ako, maybe I have other ways. Pero ito yung sabi ng Panginoon. Amen? This is the way of the Lord. Whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Sabi nga ng Panginoon sa isang gospel, what profits a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? So ano po yung pinakamahalaga sa atin lahat? Ang ngayon ba o ang eternal? Siyempre, dapat ang eternity. Isang model pa ng pamumuhay
ay sabi ng Panginoon, instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Yun ang model ni Jesus. If you want to be great, you must be the servant of all. Yun ang gusto niya mangyari sa atin. And whoever wants to be the first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. For those who exalt themselves, in Matthew 23:12, will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen? And lastly, because Jesus resurrected, unrepented sin is reckoned. Justice is vindicated. Good wins over evil. I understand that lahat tayo, we are saved through faith. And we preach love as a primary virtue bilang mga tao. Because love covers all multitudes of sins. Pero we also preach repentance. Amen po ba? Amen. Sabi, without repentance, there is no forgiveness of sins. Kaya sabi ng Panginoon, repent and be baptized, and you will be saved. If you see the Acts, the book of Acts, lahat ng ipinangaral mula kay Juan hanggang kay Jesus at mga disipulo, lahat yon, they preach a gospel of repentance. So dapat, ganun po ang mangyayari sa atin lahat. Maybe we are in a sin right now, or maybe we feel like we are far from the Lord right now, but this is also God's chance. That's the good news. Na hindi pa tayo patay. Pwede pa tayo bumalik sa Panginoon. Amen po ba? And mag-repent ng ating mga kakulangan. Huwag nating itira. Sometimes nagtitira tayo eh. Every day dapat, because we wanted to be ready and we do not know what will happen tomorrow, dapat kung may nalalaman tayo kasalanan natin, ibigay ka agad natin sa Panginoon. Amen po ba? So that whatever happens tomorrow, hindi natin alam. We are ready to face our Creator face to face. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ito yung kapangyarihan ng resurrection. For everyone born of God overcomes the world. This is victory that has overcome the world, even our faith. Amen? Yung faith natin. Kasi minsan kaya tayo nadidiskaril because we base our opinion, what is inside on us, on what we see and what we feel, on what we experience. Pero sa Panginoon, sabi ng Panginoon, the righteous, tayo yun, shall live by faith alone. Dapat ganon. Magtiwala tayo sa sinasabi ng Panginoon, hindi sa ating sitwasyon. Hindi na talaga ko uunlad. Mamamatay na lang akong mahirap, pambihira. Bakit? Bakit? Yan bang pangako ng Panginoon? Hindi. Amen po ba? Amen. Although, yung isang pagiging mahirap, ay hindi po yan requirements ng Panginoon na kailangan maging mayaman ka para pumunta ka sa langit. In fact, minsan, ang kayamanan pa, ang sagabal para tayo ay pupunta sa langit. In Philippians, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Responsibility natin ito. Binigyan na tayo ng sample ng ating Panginoon. We must master our body. We must crucify ourselves. Sa ating mga kamalian. Ganun po araw-araw. Makipaglaban tayo. There is a war. Bakit kaya wala, yung iba ay parang walang war? Bakit parang walang war? Kasi sumuko na kaagad. Hayaan mo na yan. Ganun yan eh. Hindi ko kaya yan. Ganun, hindi ko kaya mag-fight. But God says, you can. You can! Sabi nga sa Philippians, di ba? We can do anything and everything through Christ that strengthens us. Believe that you can, and God will help you. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, itong pangako ng Diyos sa mga hindi susuko.
at mananatili hanggang wakas. Sabi niya sa Revelations 3:21, to the one who is victorious. Parang sinasabi niya, sa isang tao na hindi susuko, sa isang tao na mananatili sa akin hanggang wakas, sa mga tao kahit anong hirap ay mananatili sa pagtitiwala sa akin, I will give them the right to sit with me on my throne, just I was victorious and sat down on my Father in His throne. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede na tayong lahat tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let us close our eyes and bow our heads to the Lord. Hallelujah. Tanda na in-acknowledge natin siya. Narinig niyo ba ang tinig ng Panginoon? If you have heard the voice of God, can we raise our hands to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. You are not raising your hands to me. You are raising your hands to God. Hallelujah. Lord, thank you that you have made your words come through, pass through, Panginoon, sa aking mga kapatid, O God. O Lord, salamat na patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay at hindi mo hinayaan na malayo kami sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na sa araw na ito, Panginoon, na ginugunita namin ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon. The foundation of our faith, O God, enthroned in our principles bilang Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi namin makalimutan that you have already conquered death and sin. That you have already conquered this world, Panginoon. Kaya naman, hindi tama at hindi wasto, Panginoon, ang binibigay sa amin ng kalaban, Panginoon. We are more than conqueror, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Sa libingan, Panginoon, sa grave, Panginoon, you have risen, O God. And therefore, Lord, meron kaming pag-asa. Malaking aming pag-asa, Panginoon, that someday, when you come back to fetch us, Panginoon, your wife, your church, Panginoon, we are here, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. With our arms stretched wide towards heaven, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga pagsusumamo, Panginoon. Hallelujah. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Let the power that raised Jesus from the dead be upon your people, Panginoon. So that they will say no to sin. They will say no to temptation, Panginoon. Hallelujah. At patuloy silang maglilingkod habang sila may buhay, Panginoon, sa iyo. And to prepare themselves, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyong presensya sa oras na ito. We believe you are here, God. You are not there on the tomb. You are here, Lord. At nandito ka, Panginoon, nakikinig sa aming mga hinaing, Panginoon. Kaya naman, kapatid, hallelujah. God is calling you out right now. Hallelujah. If you hear His voice, you can come to His altar. God is inviting you to His altar right now. Surrender everything to Him. Huwag mong itira, huwag kang magtira ng anumang mga hindi mabuti. Hallelujah sa iyong buhay. Ipagkaloob ito sa Panginoon. Kung ikaw man you feel like you are broken, God can make you whole today, at this moment. Hallelujah. Oh, hallelujah. As we sing this song, I invite everyone to come and let your pastors pray for you. Hallelujah. Anoint you. Empower you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for your presence, oh God. Hallelujah. Open hearts, Panginoon. Open the minds of my brothers and sisters. Kumatok ka, Panginoon, sa aking mga kapatiran, oh God. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.